Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Napakaswerte talaga ni ate at may asawa siyang gwapo na, maskulado pa. Wika ni Camille na may kasamang hagik-hik. Hanggang ngayon talaga, mambobola ka pa rin. Patawa-tawa na umiiling kong sambit. Hoy hindi totoo kaya? Dati pa man, nakakahumaling na talaga yung kagwapuhan mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumukupas. Ikaw yung embodiment ng sinasabi nilang age like a fine wine. Sabi pa nito na ikinainit ng mukha ko. Naku, kung hindi ka lang talaga asawa ng kakambal ko, sinunggaban na kita. Isang magandang araw po sa iyo, Miss Roxy, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa channel mo. Ako rin ay isang dakilang tagapakinig dito. Kaya't nung narinig ko ang kwento ng mga tulad kong mister na nagkamali, ay naglakas loob din akong ibahagi ang akin upang makahingi ng payo sa iyo at sa inyong mga tagapakinig. Isang pagkakamaling labis kong pinagsisisihan, ngunit hirap din akong talikuran. Magagawa pa kayang mapatawad ang isang tulad ko? Mister na sana ay haligi ng tahanan, Miss Roxy. Ngunit ngayon ay nalunod na sa kapusukan. Magagawa ko pa kayang talikuran ang malakas na tawag ng aking katawan. Pakiusap ko po na tunghayan nyo ang aking kwento at sana ay inyong mabigyan ng payo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arman, 37 years old. Ako ay mula pa sa Davao. Ngunit lumipat na po ako ng Manila na makapag-asawa at dito na po ako nagtatrabaho bilang isang team leader sa isang BPO company. Mahigit 7 taon na akong kasal sa aking asawa na si Melissa. Hindi niya rin totoong pangalan. 5 years ang gap naming mag-asawa at siya ay nagtatrabaho sa isang company dito rin sa Manila. May 4 na taong anak na kami na babae. Si Elle. Salitan kami sa pagbabantay sa kanya since day shift ang trabaho niya at night shift naman ako. I miss you, love. Lambing niya nang makauwi galing sa trabaho. I missed you so much din, love. Sambit ko at humalik sa kanyang ulo habang nakakandong siya sa akin. Nakakapagod na talaga yung setup natin, no? 2 oras hanggang 3 oras lang tayo nagkakaroon ng time. Dahil pag uwi ko, ikaw naman ang pupuntang trabaho. Pag uwi mo naman, ilang oras lang ako at ako naman ang aalis. Pagod niyang wika at napabuntong hininga. Hayaan mo, love. Pagkatapos ng ilang buwan, subukan na natin yung sinasabi mong work from home setup. Pag-aalo ko sa kanya. Nakangiti lang siyang tumatango at naramdaman ko ang dahan-dahan niyang paggalaw sa aking ibabaw. Kasabay nun ay ang paggapang ng kakaibang init sa buo kong katawan. Hanggang sa tuluyang maging isa ang aming mga katawan. Masaya ang pagsasama namin ng aking asawa, Miss Roxy. Kahit pagod mula sa kanya-kanyang trabaho, ay sinisigurado naming natutugunan pa rin namin ang pangangailangan ng isa't isa. Hindi rin namin hinahayaan na mawala ng oras sa aming anak bilang isang pamilya. Bawat araw ng linggo ay day off naming dalawa ni Melissa, kaya't ginagawa rin namin iyong family day. Kaya't hindi ko lubos maisip kung bakit humantong pa ako sa pagkahulog sa tukso, Miss Roxy. Hindi kami perpektong mag-asawa, ngunit maayos naman ang aming pagsasama. Oo, may mga pagkukulang minsan sa isa't isa. Ngunit sinusubukan din naman naming ayusin at punan ang mga yun. Pero katulad nga ng sinabi ko, nagawa ko pa ring tumikim sa iba. Kumbaga ay nasa akin na ang main dish. Ngunit nagawa ko pa ring tumingin sa side dish. At hindi lang ako tumingin, Miss Roxy. Tinikman ko pa. Nagsimula ang lahat nang umuwi si Camille, ang kambal ni Melissa. 5 taon mula nang huli naming makita ito. Umalis siya patungong Canada para magtrabaho. At ngayong umuwi siya, parang may bitbit siyang ibang aura. Parang bagong tao. Love, ready na yung bag ni Elle?
Tanong ko habang isinisiksik sa sasakyan ang isang maleta. Oo, nandito na. Excited na nga yung anak mo eh. Pati ako, to be honest. Sagot ni Melissa sabay abot ng cooler. 3 oras lang naman ang biyahe mula sa bahay namin papunta sa probinsya nila. May reunion sila at mananatili kami roon ng 3 araw. 3 araw na hindi ko inaasahang pagsisisihan ko pala sa buong buhay ko. Pagdating namin ay masigla ang salubong ng buong pamilya. May paluto, videoke, may tawanan, at doon nga ay nakita ko ulit si Camille. Nakasuot siya ng simpleng dress na parang wala namang intensyon magpakabongga. Pero hindi ko naiwasang mapatitig, Miss Roxy. Ate Isa, namiss kita ng sobra. Pagsalubong niya sabay yakap ng mahigpit sa aking asawa. Ate ang tawag niya rito kahit ilang segundo lang naman ang agwat nilang dalawa. I miss you rin, Kami. Madamdaming saad sa kanya ni Melissa. Kuya Arman, bati niya sa akin nang balingan niya ako ng pansin. Mas tumangkad ka. At ikaw naman, mas tumangkad din at mas bumata. Sira, hiyang lang siguro sa lamig ng Canada. Sagot niya sabay tawa. Naaalala ko pa siya noon, Miss Roxy. Medyo chubby, palaging sunburned, laging nakapambahay, pero ngayon, napakaputi at napakakinis. Naging balingkinita na rin ang katawan. Identical twin sila ng aking asawa. Ngunit dati ay mas maputi si Melissa sa kanya. Dati pa man kasi ay maalaga na rin sa katawan ang asawa ko. Ngunit ngayon ay mas na-enhance ang features ni Camille. Naging parang foreigner na rin siya, lalo na at blonde na ang kulay ng kanyang buhok na mas nagpatingkad sa kanyang complexion. Habang nagkukentuhan kami sa mesa, ay si Camille ang katapat ko. So, kamusta na ang buhay may asawa? Tanong niya habang hinahalo ang juice sa baso. Masaya. Magulo minsan kasi may toddler. Pero fulfilling. Alam mo yun? Sagot ko sa kanya. Ngumiti lamang siya at tumangu-tango. Ikaw, akala ko'y nag-asawa ka na ron. Sa tagal mo ba naman sa Canada? Sabi ko na ikinatawa niya. Hindi pa ako ready, kuya eh. Sabay sip-sip ng juice. Pero baka soon. For now, I'm just figuring things out. Tahimik akong tumango at hindi ko alam kung bakit ramdam kong parang may tensyon sa pagitan naming dalawa. Nung gabing yon, habang lahat ay abala sa videoke at inuman sa terrace, ay naiwan kaming dalawa ni Camille sa kusina. Kukuha raw siya ng tubig para sa pamangkin niyang si Elle. Si Elle ang kulit. Parang ikaw. Sabi niya habang inaabot ang baso. Lahat ng kakulitan nakuha sa'yo yan. Sabay tawa ko sa kanya. Napatingin siya sa akin, Miss Roxy. Yung tingin na parang may naalala. Naaalala mo ba nung kasal niyo, kuya? Tanong niya bigla sa akin. Oo naman. Bakit? Sabi mo sa amin noon, para kaming pinagbiyak na santol ni ate. Pero, sobrang magkaiba rin. Sabay tawa niya. Kasi nga, pareho kayong maganda. Pero mas mataray si ate, ikaw, mas approachable. Sagot ko na nagbibiro. Pero di ba minsan, yung approachable, mas nakakabighani? Napatahimik ako. Hindi ko alam kung lasing lang ba siya o ako lang yung nag-a-assume. Camille, sabi ko pero hindi ko na itinuloy. Dumating si Melissa at parang nagising akong bigla. Love, tara na. Matutulog na si Elle. Tawag ni Melissa. Sige, susunod na ako. Pag-akyat namin sa kwarto ay inhiga ko si Elle at pinanood sila mag-ina habang natutulog. Pareho sila ng ngiti. Pareho ng kilay. Maging ang tangos ng ilong ni Elle ay nakuha niya sa asawa ko. Ngunit sa unang gabi sa bahay ng tiyahin ng asawa ko ay nahuli ko ang sarili kong iniisip. Paano kung yung kakambal ang una kong nakilala? Maaga akong nagising kinabukasan, kahit halos 2 oras lang ang tulog ko.
Sanay na kasi ang katawan ko sa night shift. Pero ngayong nasa probinsya kami, napilitan akong makiayon sa takbo ng araw. Bumaba ako para magtimpla ng kape. Tahimik pa rin ang buong bahay. At sa gulat ko ay naroon na si Camille. Nakaupo sa terrace, naka-oversize shirt at shorts. Hawak ang cellphone pero walang suot na kahit ano sa loob. Napalunok ako. Uy, maaga ka rin pala. Pati niya hindi man lang nagulat. Gising na rin kasi yung body clock ko eh. Night shift ako, remember? Oo nga pala. Vampire schedule. Sagot niya sabay tawa. Gusto mo ng kape? Sige, salamat. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Sumunod ako sa kanya, pero pilit kong iniwas ang tingin ko sa katawan niyang halos hindi ko matanggal sa isipan ko. Isiniksik ko sa sarili kong wala akong intensyon, wala akong balak. Nang iabot niya sa akin ang tasa ng kape, ay nadikit ang kamay niya sa kamay ko. Hindi naman sinasadya siguro, pero hindi rin niya agad inalis. Masarap yan. Special blend ko yan. Pampagising, sabay kindat sa akin. Mukhang effective. Sagot ko at pilit na tumatawa. Umupo ako sa mesa. Tumayo siya sa may lababo. Nagsimula siyang ayusin ang buhok niya gamit ang pantali na nasa kanyang kamay. Hindi ko sinasadya, Miss Roxy, pero napatitig ako habang nililinis niya ang buhok niya paitaas. Revealing the curve of her neck, ang balikat, ang likod. Yung maliit na parte lang ng katawan, pero sapat para magparamdam ng init na hindi dapat. Alam mo, Kuya Arman, bigla niyang sabi habang nakatalikod, maswerte si ate sa'yo. Swerte rin naman ako sa kanya eh. Mabilis kong sagot na halos automatic. Pero minsan, sabay harap niya sa akin. Naisip mo na bang, paano kung ako yung una mong nakilala? Napatingin ako sa kanya. Hindi ako nakasagot. Hindi din ako sigurado kung nagbibiro ba siya o seryoso. Pero yung mga titig niya, Miss Roxy, hindi biro. Parang naghahanap ng kasagutan sa tanong na matagal na niyang tinatago. Hindi ko iniisip yan, Camille. Mahina, pero buo ang pagkakasabi ko. Good. Kasi baka ako yung magsimulang mag-isip niyan. Sagot niya sabay ngiti. Bago pa ako makasagot ay bumaba na rin si Melissa, buhat si Elle. Good morning. Naku, kayo pala ang magkaagahan. Bati niya. Oo, nagkape lang kami ni Camille. Sagot ko nang mabilis. Napansin ko rin na medyo bumagal ang ngiti ni Camille. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa reunion, ay na-assign kaming mag-ayos ng mga lobo sa may likod bahay. Kami lang ni Camille para makapag-focus si Melissa kay Elle. Lalo na at napakalikot talaga ng anak namin. Tahimik ang buong paligid. Kami lang ang may ginagawa habang nasa loob ang lahat. Lumapit siya sa likod ko habang nagtatali ako ng lobo. Dinampian niya ng daliri niya ang batok ko. Tense ka naman masyado. Relax ka lang, kuya. Camille, babala ko. Pero hindi niya inalis ang mga kamay niya. Sa halip ay pinagapang pa niya ang daliri niya pababa sa batok ko. Nagbibiro lang ako, sabay tawa. Pero ang boses niya halos bulong. Tumalikod ako agad. Huwag kang ganyan, nakakabigla. Bakit? May ginawa ba ako? Balik niya, kunwari ay inosente. Sabay hawak sa mga bisig ko. Ako lang to, Kuya Arman. Huwag kang masyadong praning. Hindi ko alam kung dahil sa init o dahil sa tensyon. Pero pinagpawisan ng mga kamay ko kahit nakatapat pa kami sa bentilador. At bago pa kami tawagin pabalik sa loob, ay sinabi niya ang huling linya na paulit-ulit bumabalik sa isip ko buong gabi. Sabihin mo lang, kuya, kung kailan mo gustong hindi na ako magbiro. Matapos ang 3 araw sa probinsya, ay bumalik na kami sa Manila. At hindi pa man kami nakakaayos ng mga gamit,
ay nagpasya na si Camille na sa amin muna pansamantalang tumira. Maghahanap kasi ako ng kondo malapit sa BGC, paliwanag niya. Para makalapit na rin ako sa mga clients ko. Nakakatamad na ulit tumira sa tita nating sobrang strict. Hindi na umalma pa si Melissa. O sige, dito ka na muna. At least, may makakasama si Arman pag umaga, di ba? Sabay halik sa akin bago siya pumasok sa room namin. Napangiti ako pero may kurot sa dibdib. Kung alam lang niya. Sa mga unang araw ay normal ang lahat, Miss Roxy. Si Camille ay nakikitulog lang sa maliit naming guest room. Pero habang tumatagal ay mas dumadalas ang mga pagkakataong kami lang ni Camille ang nasa bahay. Si Melissa ay nasa trabaho tuwing araw. Samantalang ako na may tulog sa umaga at papasok bandang hapon. At si Camille ay tila sinasadyang buksan ang pinto sa isang bagay na alam kong dapat ay isarado na. Isang hapon, bagong gising pa lang ako. May narinig na akong katok sa pinto ng kwarto. Kuya Arman, gising ka na? Oo, saglit lang. Pagbukas ko ng pinto ay naroon na si Camille. Naka-shorts at tank top na manipis. Akala ko kasi tulog ka pa. Hindi ba may pasok ka? Gusto mo bang magkape muna? Alok niya. Sige. Sa sala ay naupo kami. Siya na ang nagdala ng kape. Ramdam kong tinabihan niya ako ng malapit. Yung tipong kapag gumalaw ako ay magdidikit na ang mga balat namin. Sarap ng tulog mo, no? Bulong niya. Puyat kasi lagi eh. Buti, sanay kang gumigising ng walang katabi o kayakap, no? Nagkatinginan kami. Hindi ako agad nakasagot pero siya ay ngumiti. Yung mapanuksong ngiti. Yung hindi mo na malaman kung biro ba o totoo na. Wala lang, dagdag niya. Gusto ko lang malaman kung paano ka magmahal. Kung paano ka katabi sa kama. At kung paano ang maging asawa mo. Camille, tama na. Mahina pero buo ang tono ko. Paano kung hindi pa ako tumigil? Anong gagawin mo? At doon ay tumayo ako para layuan siya, Miss Roxy. Pero siya ang unang gumalaw. Siya ang unang lumapit. At sa mismong sala namin, kung saan kami madalas maglaro ni Elle, kung saan kami nagkukulitan ni Melissa. Sa mismong lugar kung saan pinupuno namin ng saya bilang pamilya. At sa mismong bahay naming mag-asawa, doon nagsimula ang isang pagkakamali. At hindi iyon ang huli, Miss Roxy. Minsan ay sa banyo. Habang naliligo ako, bigla siyang pumasok ng nakatapis. Ay sorry, akala ko tapos ka na eh. Pero hindi na siya lumabas. Tumitig lang sa akin. Pinagapang ang mata sa buo kong katawan. At sa halip na magsabi ng lumabas ka, ay naging katahimikan ang kasalanan ko. Minsan naman ay sa kusina, habang nagluluto siya ng pasta. Niyaya niya akong tikman ang sarsa. Ngunit inabot niya yun gamit ang daliri niya imbis na kutsara. Isubo mo na lang, aniya. Ginawa ko naman yon, Miss Roxy. At pagkatapos ay ginantihan niya ng isang halik. Minsan pa ay habang tulog ang anak ko sa kwarto. At si Melissa ay nasa trabaho. Minsang lasing si Camille at hindi ko na siya mapigilan. Hindi ko na mabilang, Miss Roxy, kung ilang beses naming nilabag ang tiwala ng asawa ko. Sa lamesa, sa sofa, o kaya sa mismong kama naming mag-asawa. Doon namin sinusulit ang katawan ng isa't isa. Pero bawat gabi, pagkatapos ng lahat ng yon, ay napapatitig ako sa kisame. At paulit-ulit na tanong ang bumabalik. Bakit? Masaya naman kami ni Melissa. Masaya ang anak namin. Wala kaming problema. Wala kaming reklamo pero narito ako. Nakakulong sa lihim na ako mismo ang nagsimula.
At araw-araw ay dinudurog ako ng bigat nito. Nang makahanap si Camille ng kondo sa Taguig ay napabuntong hininga ko. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Ate, lilipat na ako sa weekend. May nahanap na akong unit. Walking distance lang mula sa client ko. Masiglang bati ni Camille habang sabay kaming kumakain ng hapunan. Ayos yan. At least, makakapag-start ka na ulit ng independent life mo. Sagot ni Melissa sa kanyang kapatid. Tsaka, makakapagpahinga na rin kami ni Arman. Feeling ko kasi, ang gulo ng schedule namin simula nung nandito ka eh. Sabay tawa niya. Ngumiti lang ako pero sa loob ko ay kabado ako. Dahil na-realize ko, paglipat ni Camille ay mas lalong wala ng harang, wala ng pader, wala ng dahilan para hindi kami magkita kung gugustuhin namin. Kuya Arman, kung sakaling maligaw ka sa BGC, alam mo na kung anong unit ang kakatukin mo ha? Pabirong sabi niya noong huling gabi niya sa bahay. Baka maligaw ako ng madalas. Sagot kong may ngiti sa labi. Alam naming pareho ang ibig sabihin nun. Noong una ay nagkunwari pa akong nagdadalawang isip na parang hindi ako sigurado. Pero hindi pa man umaabot ng 1 linggo ay heto na naman. Isang gabi habang papasok ako sa shift ay nag-text siya. Nandito ko ngayon mag-isa. Wala pang furniture pero may kama na. Baka gusto mong tumingin ng view mula rito. Tumigil ako sa harap ng gate namin. Sakay ng aking motor. Naisip ko, may choice pa ako. Pumasok na sa bahay o umalis. Pero sa halip ay lumiko ako papuntang BGC. At doon nagsimula ang mas malalang kasalanan, Miss Roxy. Hindi na ito secret moment sa loob ng bahay namin. Sa kondo ni Camille ay mas naging mapusok, mas naging kampante. Tila may sariling mundo at doon kami nagtatago. Doon kami lumalampas. Minsan, pagkatapos ng shift ko ay doon ako dumidiretso. Kahit pagod na ay nagdadahilan akong may OT. Minsan kahit nasa bahay na ako ay umaalis ulit dahil may kailangang balikan sa office. Ang mas masakit, Miss Roxy, hindi ko na siya iniiwasan. Ako na ang naghahanap. Isang gabi, habang magkayakap kami ni Camille sa kama niya, ay tinanong ko siya. Hindi ka ba nakukonsensya, Camille? Meron. Pero mas malakas yung nararamdaman ko ngayon. Ate mo yun. At asawa ko si Melissa. Alam ko Arman. Tumitig siya sa akin. Pero ilang beses ka nang bumalik. Hindi mo rin naman to ginagawa dahil napilitan ka lang, hindi ba? Ginusto mo rin to, Arman. Pareho natin tong ginusto. Tama siya, Miss Roxy. Alam kong mali. Pero totoo. Ginusto ko rin. At iyon ang mas mahirap. Pero sa bawat pagbabalik ko sa bahay, habang nakikitang himbing ang anak naming si Els sa tabi ng nanay niyang napakaalaga, ay may mabigat na tanong sa dibdib ko. Bakit ko sila nilalagay sa ganitong panganib? Sa ganitong sakit na ako mismo ang may gawa? Minsan, habang nanonood kami ni Melissa ng TV sa sala, niyakap niya ako at idinikit ang pisngi sa dibdib ko. I love you, love. Bulong niya. Ang sagot ko, Miss Roxy, ay yakap at halik. Pero walang salitang lumalabas. Mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero bakit parang hindi nabuo? Isang araw, ay nagkape kami ni Camille sa unit niya bago ako pumasok. Walang future to Camille. Seryoso kong sabi habang pinagmamasdan ang city lights mula sa bintana. Wala nga. Pero ngayon, may tayo pa rin, sagot niya. Pero hanggang kailan yung ngayon? Hanggang kailan mo kaya, Arman? Hindi ako nakasagot.
Gusto kong itigil. Gusto kong mawala ang lahat. Pero parang naging adik na ako sa pakiramdam. Sa sikreto, sa thrill, sa lambing na iba ang init. At kahit ayaw ko nang bumalik, ang katawan ko at ang damdamin ko ay kusa ng humahanap ng daan papunta roon. Isang gabi, habang tinatanggal ko ang sapatos ko sa pinto, ay nakita kong nakaupo si Melissa sa sala. May hawak na phone at tulog na si Elle sa tabi niya. "Late ka ah. Okay ka lang?" sabi niya. "Oo, OT lang." Palusot ko at umupo sa tabi niya. Tumitig siya sa akin. "Arman, mahal mo pa ba ako?" Napatingin ako sa kanya, Miss Roxy. Umiling siya ng bahagya. "Ramdam ko may something na sayo." At doon ay naisip kong tanungin ang sarili ko. Hanggang kailan ko pa itatago? Hanggang kailan ko pa kayang saktan si Melissa na wala namang ibang ginawa kundi ang mahalin ako? Ang tanong ko lang, Miss Roxy, paano ko nga ba ititigil? Paano ko pipiliin ang tama kung hinahanap-hanap na ng katawan ko ang mali? Sinubukan kong bumawi kay Melissa. One time ay nagplano ako ng weekend getaway naming tatlo. Ako, siya at si Elle. Nagstay kami sa isang resort sa Batangas. Pinaghandaan ko talaga, Miss Roxy. Yung tipong kahit kulang ako sa tulog galing sa shift, ay tuloy pa rin. Habang tinutulungan niya si Elle na magsuot ng salbabida, ay tinitigan ko silang mag-ina. Ito ang pamilya ko. Ito ang totoo. Iyon ang paulit-ulit na itinatatak ko sa isip ko. Kinagabihan, habang magkayakap kami ni Melissa, ay bumulong siya. "Thank you, love. Ang tagal na nating hindi nagkakaroon ng ganitong time. I miss this. I miss us." Pinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko siya masagot. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil alam kong sa likod ng yakap ko ay may kasalanan akong ikinukubli. Pero hindi rin naging madali ang pagputol. Every time na sinusubukan kong umiwas kay Camille, may paraan siya para ipaalala kung ano yung naibibigay niya sa akin na wala sa iba. Hindi pagmamahal, kundi pagnanasa. Mga gabi ng tahimik na kasalanan. Mga sulyap sa parking lot, mga halik sa elevator, at bawat beses na sinasabi kong kailangan ko nang itigil to, ako rin ang nauunang bumalik. Hanggang sa isang gabi ay tumawag si Camille. "Kuya Arman, hindi mo na ako binibisita. Bakit? Nagbago ka na?" May bahid na lungkot na tanong niya. Mahigit 5 araw nang sinusubukan kong huwag siyang puntahan. Sa abot ng aking makakaya. Para sa aking asawa at anak, Miss Roxy. Para sa aking pamilya. "Camille, tama na. Hindi na ako masaya. Hindi ito yung gusto kong maging ako. Akala ko pareho tayong masaya. Masaya ka naman kapag kasama mo ako, hindi ba?" "Last lang to, Camille. Hindi pagmamahal." Natahimik siya. Ano tayo?" tanong niya. "Nagkamali lang tayo, Camille." Ngayon ay mahigit 3 buwan na mula nang iwasan ko si Camille. May mga pagkakataong siya ang pumupunta rito sa bahay. Ngunit sinasadya kong buksan lahat ng bintana at pintuan. Sinasadya kong laging nasa tabi ng aking anak. Pinapaalala sa sariling may pamilya akong iniingatan. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa ba ang nagawa kong kasalanan. Hindi ko rin alam kung dapat ko pa bang sabihin sa aking asawa. Ayokong masira ang aking pamilya. Ayokong mawasak kami. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yon. Ayoko rin na magkasira silang dalawa ng kanyang kapatid. Maganda ang samahan nila,
Mula pa nung pagkabata. Ayokong masira yun dahil sa akin. Ngunit sa bawat araw na nagdaan, sa tuwing tinititigan ako ng aking asawa ng buong pagmamahal, pakiramdam ko ay hindi niya deserve na lukuhin ng ganito. Hindi niya deserve na pagsinungalingan ko. Muli ay ako po si Arman. At ito ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, ang inyong lingkod, Miss Roxy.